Magandang umaga sa ating lahat. God is good and all the time. Kinaimbaguna iti Apo, karatayo kabsat. Salamat sa Panginoon sa umagang ito. At salamat po sa napagandang awitin nating nakita at narinig mga kapatid. At tayo po ay magbukas sa ating mga Bible dito po sa John chapter 3. Okay, John chapter 3 verse 30 mga kapatid. John chapter 3 verse 30. Sabi po ng salita ng Panginoon, He must increase, but I must decrease. Tayo po'y manalangin, Panginoon, salamat po sa umagang ito. Naway kayo po magbigay ng katalinuhan ng bawat isa upang maging blessing po ito, Ama, ang salita po ninyo na aming pag-aralan sa umagang ito. Salamat po. Ito aming dalayan. Pagpurit ko salamat sa matamis pala ni Jesus. Amen. Okay, pag-aralan po natin sa umagang ito ay He must increase. He must increase. Itong sinasabi niya po dito mga kapatid ay ito po yung Panginoon. Itong He. Sabi niya po sa Tagalog, siya'y kinakailangang dumakila, ngunit ako'y kinakailangang bumaba. So sabi po ng Panginoon, kailangan natin siyang dakilain. Bigyan ng pagsamba, bigyan ng pagpupuri, bigyan ng pagkakataon na ibigay natin yung ating buhay para paglingkuran natin yung ating Panginoon. At sabi niya dito, kailangan nating bumaba. Yan, di ba? So, lumapit tayo sa Panginoon at magpakumbaba tayo at sambahin natin siya. Kasi hindi mo mapaglingkuran yung ating Panginoon hanggat hindi ka nagpapakumbaba. So, kailangan nating ibaba yung ating sarili para mapaglingkuran natin ng Panginoon. At He must increase. So, kailangan natin bigyan ng kapurihan ng ating Panginoon. So, paano natin bigyan ng pagpupuri yung ating Panginoon? Ang pag-aralan po natin ngayon ay tungkol po sa buhay ni Jonah. Yan. Matagal-tagal na hindi natin narinig yung kwento about sa buhay ni Jonah. Pero pagka ang Kristiyano ay lumayo sa Panginoon, ito yung lagi natin sinasabi, baka ma-Jonah ka, di ba? Baka may tulad ka sa buhay ni Jonah. So ngayon, titingnan natin na ikumpara natin yung buhay ni Jonah kung bakit pinaglingkuran niya yung ating Panginoon at binigyan niya ng kapurihan. Dito po sa Jonah chapter 1 verse 1 and 2. At sinabi po dito, mismo yung ating Panginoon, nagsalita dito mga kapatid. Yan, titingnan natin dito sa Jonah chapter 1. Jonah chapter 1 verse 1 and 2. Sabi po ng salita ng Panginoon, Now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, yan, mismo yung Panginoon nagsalita dito mga kapatid. So, hindi tao ang nagsabi kay Jonah. Sabi niya, Arise, go to Nineveh, the great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. So, malaking mission. Dahil sabi niya dito, ang mission ni Jonah ay upang maligtas yung Nineveh. Ito ay great city. Malaking lugar ito mga kapatid. Kaya napakahirap po na pupunta ka sa napakalaking lugar, sa city, upang ipalaganap ang salita ng Panginoon. Mas maganda pa na punta ka sa mga probinsya, sa mga island, mas madaling mag-akay ng tao doon mga kapatid. Pero dito sa city ay marami pong mga superstitious na mga tao dito mga kapatid. Kumbaga, marami nang nag-preach, marami nang nagpahayag na talagang nasira na yung testimony yung Panginoon natin sa city mga kapatid. Tulad nung nandun ako sa ibang dun sa Manila at dami kong mga nakakasalubong na mga ibang mga religion na nag-preach din, nag-share. So kapag ikaw na yung pupunta doon, kanang makikinig sa'yo kasi iba na naman ng doktrina. So, napakahirap talaga na pupunta ka sa city upang i-share ang salita ng Panginoon. Mas madali pa nga sa probinsya. If ang tao doon
bigyan mo lang sila ng, pakainin mo lang sila, bigyan mo lang sila ng mga damit, ay madali mo silang maakay. Basta gagawa ka lang ng mga bagay na para maakay mo sila. Pero sa city, mga kapatid, napakahirap kasi mas maraming mayaman doon. Pero, anong ginawa ni Jonah, mga kapatid? Dito sa 2 Kings chapter 14, verse 23-25, yan, dito sa 2 Kings chapter 14, verse 23, sabi po ng salita ng Panginoon, ito na po ay na-prophesy dito sa Kings. Sabi niya dito, in the 15th year of Amaziah, the son of Joash, king of Judah, Jeroboam, the son of Joash, king of Israel, began to reign in Samaria and reigned for 41 years. So, dito po ay ari po dito ay si Jeroboam, mga kapatid. At talagang siya yung ari na hinahayaan na maging makasalanan ang Israel. Sabi sa verse 25, yan dito sa verse 25, sabi niya, and he restored the cause of Israel from the entering of Hamath unto the sea, the plain, according to the word of the Lord God of Israel, which he spake by the hand of his servant Jonah, the son of Amittai, the prophet, which was of Gath-hepher. So nakita niyo, mga kapatid, na na-prophesy na si Jonah ay magiging isang lingkod ng Panginoon na mag-preach sa mga tao dito sa Nineveh. Yan, ang Samaria kasi ay Assyria, mga kapatid, ay ang kanyang capital ay ito yung Nineveh, mga kapatid. Capital city ng Nineveh. So, gusto ng Panginoon na si Jonah, hindi pa ipinanganak si Jonah, prophesy na siya ang magiging servant ng Panginoon na ipahayag ang salita ng Panginoon sa lugar na yan. Pero, titingnan nyo dito, mga kapatid, anong ginawa ni Jonah? Dito sa Jonah chapter 1, verse 3, balik tayo doon sa ating text. But Jonah rose up to flee unto Tarshish. Napakahirap to, malis siya. Ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas patungo sa Tarshish mula sa harapan ng Panginoon na siya'y lumusong sa Jope. At sabi niya dito, at nakasumpong ng sasakyan na patungo sa Tarshish, sa gayoy nagbayad siya ng yaon at siya'y lumulan upang yumaong kasama nila sa Tarshish mula sa harapan ng Panginoon. So napakahirap, mga kapatid. Ang ginawa niya ay nagtago siya sa Panginoon. Sa English, sabi niya dito, but Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord and went down. Yan, take note, yung word na take, sabi niya, and went down. Bumaba siya. He found a ship going to Tarshish, so he paid the fare thereof, and he went down into go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. Went down. Ulit niya ulit, mga kapatid. Kaya kapag lumayo ka sa Panginoon, hindi mo talagang asahan na aangat ka. Bababa ka at bababa ka, mga kapatid. Backslide ka, magbabackslide ka, lalayo ka sa Panginoon. Tulad ni Jonah, mga kapatid, ang nangyari sa kanya ay talagang lumayo siya sa Panginoon. Umaba siya. So maraming mga Kristiyano ngayon na tinawag ng Panginoon, pero anong nangyari? Lumayo. Hindi nagpagamit. Diba, mga kapatid? Minsan, Pastor, pag-pray mo nga ako na magkaroon ako ng boyfriend, kasi gusto ko na talaga magkaroon ng boyfriend, girlfriend, pag-pray mo nga ako, Pastor. Pagka sabi naman ng pastor, paano kung siya? Kristiyano, di ba? Paano kung siya? Sabi ng sister o yung magbabackslide na lang ako, pastor, kung siya. Di ba? Mas pipiliin pa yung unbeliever. Magbabackslide na lang ako, pastor, kung siya. Di ba? So, maraming mga Kristiyano doon, mga hindi ako pupunta sa church kasi lagi na lang ako tinatamaan ni pastor. Hindi ako pupunta sa Bible study kasi nag-away kami kay sister, kay brother. So maraming mga ganun, mga kapatid. Maraming excuses. Ang sabi ng Panginoon, di ba? Dapat wag natin siyang iwanan. Sabi ni Jonah, lumayo siya sa Panginoon.
Minsan nararamdaman natin doon, nararamdaman din natin ito mga kapatid. So marami pong mga Kristiyano, tinawag ng Panginoon, lumayo. Napakahirap to, special nga Panginoon na nga nagtawag sa kanya. Lumayo pa siya. Kasi nga natatakot siya sa responsibilidad niya na napakalaki mga kapatid. Mahirap. Natakot siya. Pero, tingnan nyo dito sa verse 4. But the Lord sent out of a great wind into the sea, and there was mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. Ito na yung mahirap, mga kapatid. Nagpadala yung Panginoon ng malaking alon, malaking hangin. Mahirap, mga kapatid. In-emphasize ng Biblia yung malaking hangin, malaking alon. So, akala mo, kapag lumayo ka sa Panginoon, magiging masaya ka. Magiging matagumpay yung buhay mo. Hindi mo alam na yung Panginoon, unti-unti ka na niyang, kumbaga, pinapalalahanan. Ang mahirap dito mga kapatid, baka akala mo bagyo lang, baka pagsubok lang, ito malaking pagsubok pala. Akala mo problema, malaking problema. Ito yung mahirap mga kapatid. Kasi akala ni Jonah, natakasan na yung Panginoon. Kita nyo dito, sa verse 5. Then the mariners were afraid and cried, everyone, yan po, and cast forth wares that were in the ship into the sea to lighten it of them. But Jonah was gone down into the sides of the ship, and he lay and was fast asleep. Kita nyo mga kapatid, dito sa verse 5, kung titingnan nyo, parang okay lang si Jonah. Natakasan ko na yata yung Panginoon eh. Ang sarap ng tulog. Minsan marami pong mga Kristiyano na tinawag ng Panginoon, parang okay lang naman Kahit hindi ako nagsisimba, kahit hindi ako nagpapagamit sa Panginoon, okay naman yung trabaho ko. Okay naman yung pamilya ko. Hindi naman ako pinapalalahanan ng Panginoon. Di alam, mga kapatid, Panginoon tahimik lang. Pero, darating ang araw, sabi niya dito sa verse 4, o mga kapatid, dito sa verse 4 na darating araw, papadalhan ka ng Panginoon ng great wind. Great, sabi niya doon na malaki alon mga kapatid. Mahirap na. Baka darating araw, nalapit ka kay pastor, pastor, mag-pray mo nga ako, pastor. Kasi, wala na akong trabaho. Pastor, meron na akong sakit. Pastor, baka ganun mga kapatid. Kasi mahirap. Kaya dapat na ngayon pa lang, tinawag ka ng Panginoon kasi may purpose siya, mga kapatid. Kasi kaya mo. Kasi may potential ka bilang Kristiyano para magamit sa gawain ng Panginoon. Ngayon, tinatalikuran mo na tulad ni Jonah. Yan. Hindi naman sinabi ng Panginoon dito na si Jonah ay talented, magaling umawit. Diba? Walang sinabi. Basta tinawag ka ng Panginoon, ibig sabihin, kagamit-gamit ka kahit paano pang uri kang tao, kahit paanong kakayahan mo, kahit paanong talento mo. Basta tinawag ka ng Panginoon, gamitin mo yung buhay mo. Yan. Kita nyo dito mga kapatid, dito sa verse 6. Yan. Tingnan natin. Sa gayoy, lumapit sa kanya ang puno ng sasakyan at sinabi sa kanya, ano ang inakala mo? O matutulugin. Bumangon ka, tumawag ka sa iyong Diyos. Baka sakaling alalahanin ng Diyos tayo upang huwag tayong mga matay. Natatakot na yung mga tao doon sa ship. Kasi ang lakas ng angin, ang lakas ng alon, natatakot na sila. Di ba? Naranasan natin yan kasi takakalayan tayo, di ba? Kahit na pag makita mo yung malakas na hangin, malakas na malaking alon, pray na tayo mga kapatid. Minsan yung mga katabi natin, bakit mainit? Yun pala, nakaihina. Akala mo, tubig pa lang yan, pero mainit. Yun pala, yung katabi mo, nakaihina siya, di ba? Di mo naramdaman, nakaisbugaya mo. Titanak na, kaya takto nga, palungan nga bisa. Minsan, parang kabayo na, di ba? Kasakay ka, parang kabayo na, pray ka ng pray, di ba? So, ang hirap. Sa kalagayan ni Jonah,
mga kapatid, ay naisip niya ito. Naisip yung mga kasama niya. Naku, baka anong mangyari sa atin? Tawagin mo na yung mga Diyos mo, yung Panginoon mo. Titingnan niyo pa dito sa verse 7. Sabi niya, at sinabi ng bawat isa sa kanila sa kanya kasama, magsiparito kayo at tayo'y mangagsapalaran upang ating malaman kung dahil kanino dumating ang kasamang ito sa atin. Sa gayoy nangasapalaran sila at ang palad ay nahulog kay Jonas. So nakita niyo mga kapatid na pati yung mga tao dito natadamay na sa kalukuhan yung paglayo ni Jonas sa Panginoon. Verse 8, nang magkagayoy sinabi nila sa kanya, isinasamo namin sa iyo na iyong saysayin sa amin kung dahil kanino dumating ang kasamang ito sa atin. Ano ang iyong hanap buhay? At saan ka nanggaling? Ano ang iyong lupain? At taga saan bayan ka? Diba? Itong mga tao dito, makasama ni Jonas, tinanong nila, hanap buhay mo? Bakit? Nung sumakay ka na, ganito nangyari sa atin. Diba? Natanong niya kung sino siya, mga kapatid. Marami pong mga Kristiyano na nakikita yung tao na nagtatanong, di ba? Yan? Baptist yan? Di ba Kristiyano yan? Di ba? Pastor yan? Bakit ganyan yung ginagawa niya? Bakit ganyan yung itsura niya? Di ba? Ganon yung tao minsan, mga kapatid. Kasi nakikita nila na talagang alam nila kung ano tayo. So, sabi niya dito sa verse 9, at kanyang sinabi sa kanya, ako'y isang Hebreo. At ako'y natatakot sa Panginoon, sa Diyos ng langit, na siyang gumawa ng dagat at tuyong lupain. Ako ay Hebreo. So minsan mga kapatid ay tayong mga anak ng Panginoon, tayong mga Kristiyano, minsan pinipili natin. Diba? Yung ating pinipresyon dito, sabi niya dito, ako'y Hebreo. Kasi sabi minsan, ikaw mo yan, sulwiningan mo yan. Nahiya ako eh. O yan eh, Ilonggo yan eh. Nahiya ako, Ilonggo yan. Hindi, ikaw mo yan, sulwiningan mo yan. Hindi, nahiya ako kasi itnog yan. Hindi ko alam yung salita nila. Minsan, ganun tayo mga kapatid. Tulad ni Jonah, na sinabi niya, ako'y Hebreo. Hebreo ako. At may takot ako sa Panginoon. Pero sabi niya sa verse 10, nang magkagayoy na takot na mainam ang mga tao. At sinabi sa kanya, anong itong iyong ginawa? Sapagkat talastas ng mga tao na siya'y tumakas mula sa harapan ng Panginoon sapagkat sinaysay niya sa kanila, mga kapatid. So, sabi ng mga tao, may takot ka pala sa Panginoon. Pero paano mo nagagawa yun na lumayo ka sa Panginoon? Diba, marami magtatanong sa atin, kung ikaw Kristiyano, paano mo nagagawa yun? Sunday, wala ka sa church. Paano mo nagagawa yun na kahit na hindi ka nagagamit ng Panginoon, ay hindi ka natatakot? Paano mo nagagawa yun? Di ba? Baka tanungin ng mga unbelievers sa'yo, paano nagagawa mo yun? Na Kristiyano ka, hindi mo ginampanan yung bilang pagkakristyano mo. Mahirap yun, nakatanungan, di ba mga kapatid? Sabi niya dito tingnan nyo, na magkagayon ng hatok ng mainam ang mga tao at sinabi sa kanya, ano itong iyong ginawa? Diba? Ano itong iyong ginawa? Diba? Maraming magtatanong sa atin, paano mo ito nagagawa? Diba? Na isa kang Kristiyano, pero hindi ka nagagamit sa Panginoon. Mahirap yun mga kapatid. So, kailangan na sabi niya dito, nagsisi naman si Jonah. Dito sa verse 11, na magkagayon sinabi nila sa kanya, anong gagawin namin sa iyo upang ang dagat ay tumahimik sa atin? Sapagkat ang dagat ay lalong umuunos. Kita niyo mga kapatid, kapag tayo mga Kristiyano nagkasala, nadadamay pati yung mga pamilya natin. Nadadamay pati yung mga kasama natin. Nadadamay pati yung ating kapwa mga Kristiyano. Kasi nga mga kapatid, tayo po ay pamilya na. Pamilya bilang anak ng ating Panginoon. So nakita nyo si Jonah, isang paalala sa atin na hindi mo matatakasan ang calling ng Panginoon. Hindi mo yan matatakasan kahit pa saan ka pumunta. Ang layo na puntahan ni Jonah mga kapatid. Papunta ng Ninive, Tarsis yung pinuntahan niya. Napakalayo po yan.
Pero alam niyo mga kapatid, ang Panginoon, kapag gusto niyang gamitin ka, gagawa ng paraan. Verse 14, kaya sila'y nagsindaing sa Panginoon at nagsabi, ipinamanhik namin sa iyo, O Panginoon, ipinamanhik namin sa iyo na huwag mo kaming ipahamak dahil sa buhay ng lalaking ito. Kita nyo? At ito, nadadamay na sila. At huwag mong ihulog sa amin ang walang salang dugo, sapagkat ikaw, O Panginoon, iyong ginawa ang nakakalugod sa iyo. Ito yung mahirap mga kapatid. Yung kasalanan mo, maging madadamay ang pamilya mga kapatid. Minsan yung Panginoon natin, alam nyo ba, pinapalo tayo ng Panginoon, hindi direkta sa atin. Minsan yung ating pamilya, minsan mga kapatid. Di ba? Para masaktan tayo. Ala, totoo pala. May pagkasala ko sa Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami. Kapag ka nasasaktan ka na, for example, ang pinapriority mo yung boyfriend mo, yan na lang, dinedate mo, pati Sunday, dinedate mo. Lahat na lang, pinagagastusan mo, yung mahal mo, boyfriend mo. Pag tinanggal ng Panginoon yan, nawala sa'yo yan, nag-break na kayo, iyak ka sa Panginoon, Lord, sana ikaw na lang yung minahal ko. Kasi forever ka, Lord. Di ba mga kapatid? Yung mga binibigyan mo ng priority, yan yung tatanggalin ng Panginoon. Yan yung aalisin ng Panginoon para maramdaman mo na mali yung naging prioridad mo sa buhay. Tulad nito mga kapatid, huwag mo naman kaming idamay, pati ito mga nadadamay na sila. Yan, so, tingnan natin dito sa verse, saan na ba tayo? Verse 15. Sa gayoy kanilang binuhat si Jonas at hinagis sa dagat, at ang dagat ay tumigil sa kanyang puot. Na magkagayoy nangatakot na mainam ang mga tao sa Panginoon at sila'y nagandog ng isang hain sa Panginoon at nagsipanata. Kita niyo mga kapatid, itong mga taong ito, nakasama si Jonas sa bangka, ay naglingkod sila sa Panginoon. Kasi nakita nila na makapangyarihan yung ating Panginoon. Di ba? Minsan, yung mga ibang tao, nakikita nila na totoo pala yung Diyos ni Jonah. Kita nyo? Kasi pinalalahanan siya na ang Diyos ni Jonah ay makapangyarihan. So, anong nangyari? Dito sa verse 17, now the Lord had prepared a great feast. Ito yung mahirap mga kapatid. Ayaw mong pumunta sa Ninive. Sige, padalhan kita ng malaking isda. And Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Ito mga kapatid, napakahirap na lumayo ka sa Panginoon. Itong walang muang na na malaking isda, siguro sabi ng Panginoon, kikita mo yun? Yung itatapon na doon sa bangka. Kainin mo yun. Siguro sabi ng Panginoon sa malaking isda. Sabi ng Panginoon, Lord, bakit ko naman yung kakainin? May damit pa nga Saka hindi ako kumakain ng Siguro ganun yung istorya pa. Dadagdagan natin konti para naman parang dramatic yung ating kwento. No? So, kinain. Yan. Kinain si Jonah ng malaking isda. Di ba kapag ka nandyan ka sa loob ng isda, alangan naman na maluwang to, di ba? Siyempre may mga dabagis na. Yan. Di ba pagka dadaka dabagis na, naknakan na nga lumuton. Nung arod na nga ni jati na duma-duma nga padagday nababangsit nga di ba? Nila panunutom na niya titsura ni Jonah nagjabugsit. Talaga nga nakarigrigat isuna kabsat. Narigat iti sitwasyon mo nagdakat yun baka di ka pa makaangas. Di ka pa maunay makakutkuti, daka nga yun belly. Jabugsit. So nga narigat iti kasasad iti umadayo ti Apo. Di ba? Libre ti pamasahe ni Jonah. Yan. Di ba? Nagbayag nga, nagbiyahe iso na. Nagmayat ti pinangitulod na. Di ba? Nagyan ka, sugmarin. Di ba? Asakay ni Jonah iti nakapinpintas nga sugmarin. Yan. So, asya iti Apo kabsat, hantayo nga matakasan iti calling iti Apo kada tayo. Ket no takasan tayo man, ikabil na tayo tulata,
ije pangayaban na karatayo. Ano dito mga batid sa verse 2, ay dito sa chapter 2 verse 1. Then Jonah prayed unto the Lord his God, and out of the fish belly. Ngayon, nandyan na siya sa loob ng tiyan ng isda. At doon na siya nanalangin. Diba minsan, kapag nandun na tayo sa kahirapan, doon pa natin maalala yung ating Panginoon. Lord, bakit ganito? Bakit ganito nangyari sa akin? Sa dami-dami ng tao, sa dami-dami mga Kristiyanong lumayo. Bakit ako ngayon, Panginoon, ang ganito? Bakit si brother lumayo naman siya, hindi naman siya ganito? Bakit si sister lumayo naman sa iyo? Bakit hindi ganito nangyari sa kanya? Bakit ako, Panginoon? Sabi ng Proverbs chapter 3 verse 12 na, my son, forget not the chastening of the Lord, neither be weary of his correction. For whom the Lord loveth, he corrected. For whom the Son, in whom he delighted. Mahal ka ng Panginoon eh. Kaya pinapalalahanan ka. Yung mga ikinukumpara mo, hindi pinapalalahanan ng Panginoon kasi hindi niya mahal. Pasalamat ka, pinapalalahanan ka ng Panginoon, mahal ka niya. Mahal ka ng Panginoon. Sabi nga ng Biblia. Yan, dito sa verse 2, and he said, and cried by reason of mine affliction unto the Lord. And he heard me out of belly of hell cried, thou heardest my voice, Lord. Salamat. Kasi pinapakinggan mo yung aking panalangin kahit nasa loob siya ng tiyan. Di ba, mga kapatid? Napakabuti yung ating Panginoon. So ano pa? Verse 4. At aking sinabi, ako'y nahagis mula sa harap ng iyong mga mata, gayon may titingin ako uli sa iyong banal na templo. Hindi kapag lumayo ka sa Panginoon, dadalhin ka pa rin sa templo. Maglingkod ka pa rin at magsimba sa Panginoon. At bigyan ng kapurihan. Sabi ni Jonah, Lord, kung may pagkakataon, kung babalik man ako, kung mabubuhay man ako, kung ano man mangyari sa akin, alalahanin ko yung templo. Naalala ko yung templo. Ibig sabihin yung temple, yung church, ito yung meeting place natin mga kapatid bilang isang Kristiyano. Ito yung lugar kung saan nagmi-meeting place tayo. 'Di ba? Kaya bakit maraming mga Kristiyano na ayaw pumunta sa ating meeting place? 'Di ba? Meeting place of God. Dito tayo nagtipon-tipon, dito tayo nagpapalakasan, dito tayo tumasaya sa ating Panginoon, dito tayo comfortable bilang Kristiyano na nagsasamba sa ating Panginoon. Di ba, mga kapatid? Ito yung naalala ni Jonas, na maalala niya yung meeting place nila, yung meeting place na walang iba kundi yung temple. Yan, titingnan pa natin. Mga kapatid, patuloy lang tayo sa ating pag-aaral. Dito sa verse 6, I went down to the bottoms of the mountains. The earth will hear bars was about me forever, yet hast thou brought me up life from corruption, O Lord of God. Verse 7, when my soul fainted within me, I remember the Lord, and my prayer come unto thee into thine holy temple. Kita niyo mga kapatid, ang maganda na kapag ikaw ay nagsisi, na kapag ikaw ay nandun ka sa kalagayan na hirap ka na tatawagin mo yung Panginoon, yung iyong panalangin ay masasagot. Ito yung naalala ni Jonah. Lord, noon, ramdam ko yung presensya mo. Ramdam ko yung pagmamahal mo. Ramdam ko yung pagsagot mo sa aking panalangin. Diba? Alala ko yung masaya akong nasa templo. Lord, masaya ako, naalala ko nung umaawit ako sa harapan mo. Naalala ko nung sumasama ako sa Bible studies. Naalala ko nung tuturo ako ng mga bata. Naalala ko nung ako'y nag-aaral lang yung salita. Naalala ko yung nagde-devotion ako. Naalala ko yung
ang dami kong natanggap na mga blessing mo. At naalala ko nung nagkaroon ako ng magandang buhay dahil sa iyo, Panginoon. Alala niya. Bakit? Kasi nga, wala siya sa Panginoon, mga kapatid. Nandun siya sa loob ng tiyan ng itong malaking isda. Ganon din tayo, minsan, mga kapatid. Tayo mga Kristiyano, naalala natin kasi nga wala tayo sa Panginoon. Nandun tayo sa time na wala tayo sa Panginoon. At minsan, alala na lang natin yung nakaraan. Bakit hindi natin ibalik yung ating buhay, lumuhod tayo sa Panginoon, at gawin natin muli yung ating mga naalala? Di ba, mga kapatid? Kasi nga, yun lang naman yung gawin natin eh. Naalala mo lang. Pwede naman nating ibalik. May pagkakataon pa. Kahit nga may asawa ka na, may anak ka na, magagawa mo pa rin yon na paglingkuran yung ating Panginoon. Ang mahirap, mga kapatid, kung makapag-asawa ka ng unbeliever. Kung pinipigilan ka, sige, magsimba ka, iwalay na lang tayo. Yun yung mahirap, mga kapatid. Yun yung mahirap. Sige, punta ka, Bible study ka ng Bible study. Punta ka na lang dyan, lagi. Mag-asawa na kayo kay pastor. Minsan ginaganon na, di ba? Hirap yun, mga kapatid. So, may pumipigil na sa atin. Kung wala namang pumipigil, gawin natin yung gusto ng ating Panginoon. So, ano pa, mga kapatid? Dito sa verse 8, sabi niya, they that observe lying vanities forsake their own mercy. Verse 9, ngunit ako'y naghain sa iyo ng tinig ng pasasalamat at aking tutuparing yaong aking panata ng kaligtasan sa Panginoon. Salvation is in the Lord. So, ang kaligtasan ay nasa Panginoon. At sabi niya, naalala ko, Panginoon, yung time na napakabuti mo sa akin. Sabi niya, ako'y maghain sa iyo ng tinig ng pasasalamat. Yan. Magpasalamat ka sa ating Panginoon. Aking tutuparin yaong aking ipinanata. Naalala mo yung lumuhod ka sa Panginoon? Nung tatanggapin mo yung Panginoon natin at lumuhod ka sa Kanya, Lord, patawarin mo sa aking makasalanan, ako ay maglilingkod sa iyo. Diba nung binautismuhan tayo ni pastor, ganun niya, ikaw na ngayon ay kasama, ikaw na ngayon ay membro ng iglesyang ito. At yung panata ay, Lord, maglilingkod ako sa iyo kahit anong mangyari. Diba, mga kapatid, nung press pa tayong Kristiyano, ang dami nating mga dreams na para paglingkuran natin yung ating Panginoon. Pero ngayon na tumatagal na, malayo na tayo sa ating Panginoon. Sabi niya dito, tutuparin ko ang aking ipinanata sa kaligtasan sa Panginoon. I will pay that I have vowed salvation is in the Lord. Sabi po ng English na paganda, mga kapatid. Nung nandun ako sa Bible school, pag nag-preach yung pastor namin doon, lahat ng mga Bible student ay pupunta doon sa harapan ng pastor at magluluhod doon. At talagang umiiyak at sinasabing, maglilingkod ako, Panginoon. Gagamitin ko ang aking buhay para paglingkuran ng Panginoon. Ako lang yung hindi. Kasi sabi ko sa Panginoon, saka lang ako pupunta kapag yung talagang na-feel ko yung tinutulak ako ng Espiritu Santo, mga kapatid. At sasabihin ko, baka naman hindi ko magampanan eh. Kasi natatakot ako na magbawa ko sa Panginoon na hindi ko nagampanan. Pero mga kapatid, ginawa ko pa rin yun, mga kapatid. Kasi nga natatakot ako eh, na mahirap na hindi mo paglingkuran yung ating Panginoon. Kasi mga iba, ikaw na lang yung natira. Tingnan mo yung likod mo, wala na yung mga kasama mo. Ayun, pipilitan ka ngayon, pupunta na doon. Iluluhod ka. Diba? Mas maganda na kusa kang pupunta doon. Hindi yung takot ka sa pastor, takot ka doon sa katabi mo, wala na pala. Ang ibig sabihin yun, mga kapatid, nasaan yung mga lumapit sa Panginoon at hindi na ngayon nagagamit. So, mahirap yun, mga kapatid.
Mas maganda na magpagamit tayo at magpagamit sa ating Panginoon. Kaya maraming mga pastors, maraming mga Bibuluman, naging 5 years, 4 years sa Bible school, talagang pinag-aralan nila ng maayos, naging kagamit-gamit sila doon sa Bible school, pero nung nandun na sila sa field, hindi na sila nagpagamit sa Panginoon. Diba? Napakahirap yun. Ang daming nagastos, ang daming sakripisyo, ang daming ginawa ni Satanas para hindi mag-stop sa Bible school, pero na sa field na nag-stop na rin sila. Yun yung mahirap, mga kapatid. So, ang ibig sabihin, ito kasi ay si Jonah ay isang anak ng Panginoon na lumayo sa Panginoon, pero bumalik siya. Ito yung maganda, bumalik siya. So, ako mga kapatid ay naranasan ko rin lumayo sa Panginoon. Pero, natakot ako sa maaring gawin ng Panginoon sa aking buhay. So, sabi niya dito, sa Jonah, punta na tayo dito sa verse 3. Yan. So, chapter 3. Jonah chapter 3 verse 1 to 3. At ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas na ikalawa na nagsasabi, umangon ka at pumaron ka sa Ninibe, sa malaking bayang yaon at ipangaral mo ang pangaral ng aking inuutos sa iyo. Yan, binigyan ulit ng pagkakataon. Sabi ng Panginoon sa kanya, bumangon ka Jonah. Ito na, punta ka uli, mag-preach ka. Kasi natapos na lumabas na siya doon sa bungangan ng malaking isda. At sa gayoy, bumangon si Jonas at naparoon sa Ninibe. Ayon sa salita ng Panginoon, ang Ninibe nga ay totoong malaking bayan ng 3 araw na lakarin. Nilakad niyang layo, 3 araw. Napakalayo yun, mga kapatid. Tayo nga, nilalakad natin yung Kalayan. Half day, di ba? 30 kilometers lang yun. Ito, napakalayo. At pumasok si Jonas sa bayan ng may 1 araw na gumagala at siya'y sumigaw at nagsabi, 4 na pang araw pa at ang Ninibe ay mawawasak na. Ito yung preach ni Jonah, mga kapatid. Isang preach lang. Ibang tagal na ang preach ni Pastor, hindi maintindihan. Diba, mga kapatid? Pastor, preach ng preach, hindi naintindihan yung sinasabi. Diba? Minsan, natutulog na yung mga nakikinig. Diba? Tinutulugan. Ito, walang natulog. Isang preach lang. 40 days. Mawawasak ang Ninibe. Ang nangyari, mga kapatid, natakot yung mga taga Ninibe. At ang bayan ng Ninibe ay sumampalataya sa Diyos. Di ba? Ang bilis ng preaching. Dapat yung mabilis na preaching. At nahayag ng ayuno, nangagsuot ng kayong magaspang mula sa kadakilaan sa kanilang hanggang sa liit-liitang sa kanila. So, bakit sila naniwala agad, mga kapatid? 40 days, mawawasak ang Ninibe. Bakit sila naniwala agad? Siguro, mga kapatid, may nakakita kay Jonah. Kita nyo yan? Yung nagsasalita dyan? Nakita ko yan eh. Lumabas sa malaking isda. Kasi yung mga Assyrian, mga kapatid, yung mga taga Ninibe, mahilig to sa mga superstitious eh. Talagang naniniwala sila sa mga Diyos-Diyusan. Sa mga Diyos ng dagat, Diyos ng hangin, Diyos ng mga Diyos talaga, klaseng Diyos. Ito si Jonah, mga kapatid. Siguro may nakakita sa kanya na ito yung lumabas nun eh. Nakita ko to eh. Saka bagong mukha to. Diba? Ang ibig sabihin, mga kapatid, wala man nakasulat sa Biblia ganon. Ibig sabihin, pag ginamit ka ng Panginoon, gagamitin at gagamitin ka niya. Parang ang tingin natin, di tayo gagamit-gamit, di ba? Pero gagamitin at gagamitin ka ng Panginoon. Tulad ni Jonah. Lumayo sa Panginoon, pero gumawa ng paraan yung Panginoon para magamit siya uli. At ang maganda, mga kapatid, ay nagpagamit siya sa Panginoon. Yan. So, verse 7. Dito sa verse 7, ito yung maganda. Sabi niya, at kanyang inihayag at itinanyag ang buong Ninibe sa pasya ng hari at ang kanyang mga mahal na tao. At sinabi, huwag lumasa, maging tao ni hayop man, bakahan, nikawan man, anumang bagay, huwag silang magsikain, ni magsiinom man ng tubig. Nung narinig nila yung preaching ni Jonah, pati yung mga animal nagpasting, lahat ng tao nagpasting.
ibig sabihin mga kapatid, ay talagang in-apply nila yung salita ng Panginoon. They took the Word of God seriously. Ito yung maganda mga kapatid. They took the Word of God seriously. Diba mga kapatid? Ito yung magandang application na sa atin, kahit anong pagkakamali natin sa ating Panginoon. Yes, ang dami nating pagkakamali, ang dami nating pakukulang. Inaamin natin yan mga kapatid. Ang dami nating pakukulang, ang dami nating kahinaan, ang dami nating nagawa sa Panginoon na hindi kaya-aya sa Kanyang harapan. Pero ang gusto ng Panginoon mga kapatid, itok natin yung salita ng Panginoon na seriously. Tulad ng mga ginawa ng mga tao dito sa Ninive na ang salita ng Panginoon ay talagang inabsorb nila at inapply nila sa buhay nila. Sa buhay mo kapatid, tayong mga anak ng Panginoon, gagamitin ka ng Diyos. Hindi man sa ngayon, pero darating araw gagamitin ng Panginoon. Ang gawin mo lang, magpagamit ka sa Panginoon. Kasi ito yung masaya di ba? Ang dali pala siguro sabi ni Jonah, ang dali pala Bakit pa ako lumayo sa Panginoon? Bakit pa ako tumakas? Pinahirapan ko pa yung sarili ko. Di ba? Ngayon, nahirapan pa ako Ito pala Diba? Ang dali pala Nag-preach lang siya 40 days. Mawawasak ang Ninive. Ang daming naniwala. Ang daming sumunod sa Panginoon. At ang daming naligtas. So, minsan mga kapatid, pinapahirapan natin yung ating buhay. Imbes na, ito na nandito na yung blessing. For example, si Brother Eliezer. Yan, ibigyan natin lang ang example ni Brother Eliezer. Si Brother Eliezer ay nakagraduate na siya. Tapos naka-board exam na. Nandiyan na. Binigay ng Panginoon yan. Naka-board exam na siya, nakagraduate na siya. Ngayon, lumayo siya sa Panginoon. Ihanda pala ng Panginoon sa kanya yung magandang trabaho na. Ito na, makapagturo na siya ng malaking college, di ba? University. Siya na pala yung magiging teacher doon. Pero ngayon, dahil sa pagka-busy niya sa kanyang for exam na talagang naisip niya kung saan siya papasok sa trabaho, pero may hinanda pala ng Panginoon sa kanya na papasukan niya. Ngayon, lumayo sa Panginoon at hanggang nasira yung kanyang career na hindi na siya makapaghanap. Ayun, nagtrabaho na lang siya sa mga Mang-Inasal, Jollibee, ganyan. Hindi sa kanyang profession. Ngayon, bumalik siya sa Panginoon. At ngayon, nung bumalik siya sa Panginoon, at naging faithful siya, ngayon may nakakita sa kanya na, di ba, nag-graduate ka, nakaprogram ka man. At sige, nag-apply siya sa university at nakuha siya. At doon niya na ma-realize na, nun pala yun. Panginoon pala yung susi. Yun pala yung paraan para magkaroon ako ng magandang trabaho. So, ganun mga kapatid, minsan ang Kristiyano, napapalayo doon sa napakalaking blessing na ibibigay na sana ng Panginoon. Nandyan na gaganda na yung buhay. Pero kinalimutan yung Panginoon, ang nangyari sa kanya, lumiko pa, imbes na direktyo, liko pa, dami pang pasikot-sikot. Ang ending, ay hindi siya, parating niya rin yun, pero ang dami pang mga paikot-ikot. So, ganoon din mga kapatid, nandyan na Ang ginawa kasi ni Jonah, lumayo pa siya sa Panginoon. So, ito mga kapatid, tingnan nyo, ito yung last na verse natin. Dito sa Jeremiah. Yan, Jeremiah chapter 3 verse 12. Jeremiah chapter 3 verse 12. Ito yung ating last verse. Yan. Sasabihin ko sa inyo na hindi lang si Jonas ang nakaranas ng ganito, kundi si Jeremiah din, mga kapatid. Jeremiah chapter 3 verse 12. Sabi niya, go and proclaim these words toward the north. And say, return thou backsliding Israel. Nag-backslide yung mga Israelites. Saith the Lord, I will not cause mine anger to fall upon you. For I am mercy, saith the Lord, and I will not keep anger forever. Hindi, kahit na nag-backslide kayo, ako naman ay mawain, sabi ng Panginoon. Ako naman ay hindi magagalit sa inyo. Pero, verse 13, only
Sabi niya, kilalanin mo lamang ang iyong kasamaan, na ikaw ay sumalangsang sa Panginoon mong Diyos at iyong ikinalat ang iyong mga kaugalian sa mga taga-ibang lupain sa ilalim ng bawat sarilang punong kahoy at kayo hindi magsusunod sa aking tinig, sabi ng Panginoon. Ang gawin mo lang, kilalanin mo ang iyong pagkakamali at sabi ng Panginoon, patatawarin ka at gagamitin muli sa gawain ng Panginoon. Hanggat hindi ka bumababa, hanggat hindi ka yumuyuko, hanggat hindi ka luluhod, at sasabihin sa Panginoon, Lord, nagkasala ako, hindi ka gagamitin ng Panginoon. Pero kung luluhod ka, at sasabihin mo sa Panginoon, Lord, gamitin mo ako, gagamitin ka ng Panginoon. Ang Diyos natin, mawain. Ang Diyos natin, mapagmahal. Ang gawin lang natin ay magsisi sa ating Panginoon. So, tingnan natin dito sa Jonah chapter 4 verse 2. Balik po tayo dyan, Jonah chapter 4 verse 2. Ito kasi yung inakala ni Jonah, mga kapatid. Ito yung inakala ni Jonah. Sabi niya, at siya'y nanalangin sa Panginoon at ako'y nakipagpanayam sa iyo, O Panginoong, di baga ito aking sinabi? Sinabi ko ito sa iyo, Panginoon na ako'y nasa aking lupain pa. Nandun pa ako. Kaya't ako'y nagmamadaling tumakas patungo sa Tarsis. Ito yung reason niya para lumayo sa Panginoon sapagkat talastas ko na ikaw ay Diyos na mapagbiyaya, puspos na kahabagan, banayad sa pagkagalit, at sagana sa gandang loob, at nagsisika sa kasamaan. Lord, kaya naman ako lumayo sa iyo kasi naintindihan mo naman Kasi mahal ko na siya, Lord. Mahal ko na siya, kaya nalayo muna ako sa iyo, Lord. Kunti lang itong panahon. Di ba? Ang daming excuse. At alam ko naman, Lord, na nasa grace tayo ngayon kahit na hindi ako magsimba, hindi naman ako wala naman mangyari sa akin siguro, Lord. Kahit na dito muna ako sa trabaho, kung magtrabaho na lang ako, wala naman siguro mangyayari sa akin, Lord. Kasi puspos ka ng kahabagan, banayad sa pagkagalit, okay ka naman, Lord, di ba? Pero ang nangyari, mga kapatid, yes, ang Diyos ay nandyan na lahat. Pero anong nangyari kay Jonah? Napalalahanan pa rin siya. At anong nangyari sa kanya? Naging magulo yung kanyang buhay, nakaranas ng mga malaking pagsubok, maraming problema. Kasi nga, sinuway niya yung utos ng ating Panginoon. Kaya ka naman lang pinaparusahan ng Panginoon, kaya ka naman lang pinapalalahanan ng Panginoon, kasi hindi mo ginagawa yung utos ng Panginoon. Ano ba yung utos ng Panginoon, mga kapatid? Sabi po ng Hebrews, huwag mong kalimutan ang pagtipon-tipon. Ito ba yung utos? Utos po ito ng Panginoon, mga kapatid. Ang pagsamba, ang panalangin, ang pagbabasa ng Biblia ay utos po ng Diyos. Kapag hindi mo sinunod, kahit pa ang Diyos ay mawain, mapagmahal, paparusahan ka pa rin at paparusahan ng Panginoon kasi nga sinuway mo yung utos ng Panginoon. Pero kapag ginawa mo naman yung lahat ng utos ng Panginoon, ang katumbas yan, napakalaking blessing. Iingatan ka ng Panginoon, aalagaan ka ng Panginoon, ibibless ka ng Panginoon, at maging masaya kang Kristiyano. At sabi po ng Proverbs chapter 3 verse 1 and 2, sabi niya, my son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments for length of days. Umaba pa yung buhay mo. And long life. Mahaba yung buhay mo. And peace shall they add to thee. Pati kapayapaan, lahat ibibigay ng Panginoon. Ito yung mangyayari sa iyo kapag ka nandyan ka sa kalooban ng Panginoon. Di ba napakabuti yung Panginoon? Minsan tayo lang hindi gumagawa ng kagustuhan ng Panginoon. Pero ang Diyos ay mabuti kahit hindi tayo mabuti, mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Patawarin niyo po kami kung marami kaming pagkakasala at pagkukulang. Kung meron man kaming mga bagay na nagawa sa iyong Panginoon, patawarin niyo po kami. Alam namin, Panginoon, na kami po ay maraming pagkakasala at pagkukulang. Maraming pagkakataon na kami po ay nakagawang ng kasalanan. Pero kami po ay nagpapakumbaba na patuloy niyo po kaming gamitin sa gawain po ninyo. Alam po namin na hindi man kami kagamit-gamit, Panginoon. Pero willing po kaming gamitin po ninyo, Ama.
Kaya kami nandito ngayon para patuloy po kami magpagamit sa inyo, Panginoon. Salamat po ng marami. Salamat dahil nandito pa rin kami na naglilingkod sa inyo. Salamat sa salita po ninyo, Ama. Naging paalala din po sa akin bilang isang pastor, bilang isang servant po ninyo, Ama. Patawarin niyo rin po ako kung minsan ay naging liko o di kaya hindi ko nagagampanan ang gawain po ninyo. Pero sa umagang ito, salamat sa paalala po ninyo na kailangan gampanan po namin at gamitin ang aming buhay sa paglilingkod po namin sa inyo. Bigyan niyo po kami ng tapang at upang kami pahayag po namin ang iyong salita sa mga taong hindi pa nakakilala po sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa blessing na ito. Ito aming dalangin, magpuri salamat. Matamis pa, Jesus. Amen.